Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng La Union dahil sa gupit na bagyong Egay. Ilang residente ang sinagip matapos maipit sa matinding baha. Sa bayan naman na Bacnocan, buwis-buhay ang pagtawid ng ilang residente sa rumaragasang ilog. Yan ay matapos mapinsala ang isang tulay roon. Mula sa San Fernando, La Union, nakatutok live si Micaela Papa. Eksklusibo, Micaela. Mel, Mike, ito nga, sinailalim na nga sa state of calamity yung buong lalawigan ng La Union. Yan ay kahit nga medyo maganda na yung lagay ng panahon na ating naranasan ngayong araw. Mayroon kasing mga barangay at mga bayan, katulad na lamang na aming pinuntahan kanina sa bayan ng Bacnocan, kung saan nakaranas daw sila ng pinakamalalang baha na kanilang nakita sa loob ng 20 taon. Walang nagawa ang ilang taga-barangay ginabang sa Bacnocan kundi ang lumangoy sa ilog na ito. Bit-bit ang mga relief goods. Hindi nila alintana ang malakas na agos. Natangay kasi ng rumaragasang tubig ang hanging bridge na nag-uugnay sa isang bahagi ng komunidad matapos tumaas ang tubig dulot ng bagyong Egay. Hindi namin nakalain na ganito ang kalakas, ma'am, ang bagyaw. Dahil sa malakas na pagbaha kahapon, yung mga taga-barangay ginabang ay hindi na makakawid sa mga hanging bridge na na-wash out. Kaya ang ginagawa na lang nila ngayon, ito, tumatawid sa lubid dito sa ilog. Ang problema lang, umuulan na naman at lumalakas ang agos na ilog. Sa kabilang bahagi ng ilog na mataan namin ang nasirang hanging bridge. Sira rin ang mga tanim na palay at mais. Ito ang pinakamalakas na tubig na nakita ko sa tanang buhay ko, ma'am. Sa San Fernando City naman, nakuna ng actual rescue sa mga residenteng naipit sa kanilang mga bahay dahil sa matinding baha kahapon. Ilan sa mga nasagip, mga babae at nakatatanda. Nabigla raw sila sa pagbaha at hindi agad nakalikas. Humupa na rin ngayon ang baha at marami sa residente ay nakabalik na. Mike, ayon nga sa mga otoridad, posibleng abutin pa ng buwan bago maayos yung 4 na hanging bridge dyan sa barangay na yan. At ang problema nga, kapag nagtuloy-tuloy pa yung pag-ulan, lalo na dun sa inaasahang pagpasok nga nito nga bagong bagyo, yung bagyong may international lane na Chan Home, ay posibleng mahirapan palalo itong mga residente sa barangay na makapagdala ng mga pagkain sa kanilang mga bahay. At syempre, mahihirapan din yung mga bata na makapasok sa eskwela. Mike? Mukhang nakikita namin ngayon dyan sa lugar mo sa San Fernando, Micaela, wala ng ulan, Micaela. Kailan pa ganyan ang panahon dyan na wala ng ulan, Micaela? Tama yan, Mike. Sa mga sandaling ito ay wala ng ulan, particular na dito sa bayan ng San Fernando. Pero kanina sa maghapon ay panaka-naka yung pag-ulan at pag-ambon. Kanina nung nandun kami sa Bacnocan ay medyo malakas yung ulan na dumating nung kami ay nandun sa ilog. Kaya nga natakot na naman yung mga tao na baka tumaas na naman yung level ng tubig doon. So sa ngayon, maganda pa yung lagay ng panahon. Sinasamantala nga ng rescuers yung ganitong lagay ng panahon para mapuntahan yung mga lugar na kahapon ay hindi nila talaga mapuntahan dahil nga doon sa taas ng baha, Mike.